Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpapamilya ay parang pagtatayo ng negosyo. Ang mag-asawa ay magkasosyo. Pero minsan ay merong nagiging dahilan para mabuwag ang pagsasabang ito. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maloko at iputan sa ulo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aiki. 34 years old at isa po akong proud na barbero. Ang totoo ay kakasimula pa lamang ng negosyo kong barbershop dito sa may dulong bayan ng Antipolo. Pero masasabi ko na malakas naman at kumikita ng desente. Pangarap ko na po talagang maitayo ito noong bata ako kasi gusto kong tularan ang yumao kong tatay na isang barbero. Barbero rin po kasi ang lolo ko at kinakarangal ko ang trabaho namin yon. Kaya lang ay nalugi po ang barbershop namin noong nagka-cancer si tatay kaya ibinenta. 4 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Sumasideline ako noon sa tindahan ng tiyuhin ko sa mall bilang tagagawa ng mga sirang cellphone. Pero dahil sa kahirapan ay inabot kami ng 6 na taon sa kolehiyo. Patigil-tigil kasi ako sa pag-aaral pero nairaos ko naman po ang kurso kong business management. 4 na taon na po akong nagtatrabaho sa opisina nang makilala ko si Rizalyn. Bale, taga-ibang department siya na nag-apply at nagkataong nakasabayan ko sa pantry magmeryenda. Kinausap ko siya kasi nagagandahan ako sa kanya, Papa Dudut. Tapos naging palagay ang loob namin sa isa't isa hanggang sa niligawan ko siya at hindi nagtagal ay sinagot niya ako. Siya ang unang girlfriend ko na naging live-in partner ko na rin noong nabuntis ko siya. Pero kinailangan niyang mag-resign sa trabaho dahil masela ng pagdadalang tao niya. Nagko-commute lang kasi kami at napapagod siya doon. Kaya lang ay nakunan siya noong 4 na buwan ang baby sa tiyan niya. Papadudot dinamdam po namin ang pagkawala ng aming anak, lalo na si Rizalyn. Madalas siyang magmukmok sa inuupahan namin. Ayaw niyang lumabas ng bahay dahilan para mag-alala ako ng husto sa kanya, Papa Dudut. Tumagal po yun ng 2 taon kaya nga kapag rest day ko noon sa opisina ay sinasamantala ko na ang pagkakataon para lumabas at igala si Rizalyn. Mahal! Dumating na ba yung parcel ko? Parcel mo? May dumating kanina. Ayun oh. Medyo malaki nga eh. Ano na naman ba yan ha? Ano pa nga ba? Di mga gamit sa pangarap kong barberya. Nag-iipon na ako ng paunti-unti. Binibili ko online yung ibang gamit. Teka, bubuksan ko muna to. Huwag mo na munang buksan yan. Saka na kapag tulog na ako. Ha? Bakit naman? Kasi baka mairita lang ako. Katulad ng pagkairita ko dun sa ibang mo pang binili. Ay, mahal naman. Bakit ka naman naiinis? Parang nga to sa business natin. Hindi ka ba natutuwa? Kasi nakakapagpundar na tayo ng mga gamit kahit paano? Paano kung sabihin kong hindi? May magagawa ka? Ay, mahal naman eh. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Na-imbier na ako sa'yo, Aiki. Puro ka bili, puro ka gastos. Wala namang kwenta yung pinagbibili at pinagkakagastusan mo. Sino may sabing wala? Di ka ba nakikinig? Nagpupundar ako ng mga gamit para sa negosyong plano kong ipatayo. Alin, yung barbershop? May kumikita pa doon? Oo, meron. Meron daw. Sa pagkakaalam ko kasi, wala. Kita mo yung barberya doon sa may palengke? Yung nasa dulo pag kumaliwa ka sa eskinita? Ayun, nilangaw. Kakabukas lang tapos 4 na buwan lang tinagal, lugi na. Sarado na, for rent na yung pwesto. Hindi kasi maayos ang pwesto nila. Sinong customer ang gugustuhin dumaan sa masikip na eskinita para lang magpagupit, di ba?
Wala talaga silang magiging parokyano pag ganyan. Kahit ako, maghahanap ng ibang barbershop. Dapat kasi, doon sila sa may unahan pumwesto. Doon sa may labasan. Mas dinadaanan nyo ng mga tao. Nahihibang ka na ba? Eh di mas lalo silang walang kinita. Mas mahal daw yung renta pag sa labasan. Mababawi naman nila yun pag dinagsa sila ng mga tao, mahal. Tsaka araw-araw, kailangan ng barbero kasi mabilis humaba buhok naming mga lalaki. Tsaka kayo rin mga babae. Hindi kami nagpapagupit sa mga barbero. Bakit yung nanay ko? Sa barbershop pinakalbo yung kapatid kong babae na maraming kuto. Abay, ewan ko sa inyo. Saka wag mong ibahin ang usapan. Ay, hindi ko iniiba ang usapan. Gusto ko lang makita mo ang punto ko. Mahal, alam mo namang barbero ang tatay ko, di ba? Pati lolo ko, pagugupit ng buhok ang kinabubuhay. Pero nawala sa amin yung negosyong yun kasi nagkasakit yung tatay ko. Ni isang gunting, wala akong namana. Kaya nga eto ko, nagsisikap na makapagpundar pa unti-unti. Alam ko na yan, Aiki. Ilang beses mo na yan kinuwento sa akin. Akala ko napaintindi ko na sa'yo na wala ka mapapala sa pangarap mong pagbabarbero. Ewan ko ba naman kung anong klaseng utak meron ka? Ang ayos-ayos ng trabaho mo sa opisina nyo, the aircon, may mga benefits, tapos isusuko mo kasi gusto mong sumugal sa negosyong sinasabi mo? Taas ng tingin sa'yo ng mga kapitbahay natin kasi pumapasok ka sa opisina. Tapos gusto mong maging barbero lang? Huwag mo namang insultuhin ang pagiging barbero. Marangal na trabaho yun, mahal. Hindi sila nagnanakaw. Pinagpapaguran nila bawat sentimo na kinikita nila. Wala akong pakialam. Basta ayoko pa rin yung idea mong yan. Kaya kung ayaw mo mag-away tayo, wag na wag mong bubuksan sa harapan ko yung parcel mo. Ipapakain ko sa'yo laman yan. Papalunok ko sa'yo yung bubble wrap. Sige, hindi ko na muna ito bubuksan. Aba dapat lang. Tigilan mo na rin muna yung pagbili ng mga gamit na ganyan. Nakakabwisit kasi. Maganda po si Rizalyn, morena, makinis ang balat at habulin ng mga kalalakihan. Doon pa lang sa opisina namin ay marami nang pumoporma sa kanya kahit na hindi pa siya nagtatagal simula makapasok noon. Hindi naman sa minamalit ko ang sarili ko pero sakto lang kasi ang itsura ko, Papa Dudut. Maitim ang balat, hindi katangkaran, hindi matangos ang ilong. Pero sabi ni Rizalyn ay nagwagwapuhan daw siya sa akin. Kung baga nagja-jive ang mga personality namin, pero kung may isang bagay na madalas kaming pagtalunan, yon ay ang tungkol sa plano kong pagtatayo ng barbershop. Naunawaan ko po na risky ang pagtatayo ng business kaya na-appreciate ko ang mga pros and cons na sinasabi niya pero nakakasama lang ng loob yon. Na para bang wala siyang kabilib-bilib sa akin sa mga pangarap ko, Papa Dudut. Aaminin kong nagtampo ako kay Rizalyn at diniscourage niya ako. Pero pinili ko pa rin pong unawain ang live-in partner ko. Inisip ko na baka may punto siya na hindi pa yon ang tamang panahon para seryosohin ko ang pangarap kong maging barbero. Na kailangan ko pang magkaroon ng sapat na kapital para mapondohan ang barbershop business ko. Kaya nga mas nagpursige ako sa pagtatrabaho para mas makapag-ipon palalo, Papa Dudut. Total ay wala pa naman kaming anak ni Rizalyn ay hindi pa gaanong kalaki yung gastos naming dalawa. Lumipas pa po ang mga buwan, kinakitaan ko ng progreso si Rizalyn. Hindi na siya nagmumukmok sa bahay namin katulad noong unang 2 taon na nawala ang baby namin. Pero kasabay noon ay ayaw muna niyang magkaanak ulit kami. Siguro ay nandun pa rin yung trauma kaya hinayaan ko na lamang, Papa Dudut. Isang araw ay kinausap po ako ng kinakasama ko dahil meron siyang pinaplanong gawin. Mahal? Gising ka pa ba? Oo. Patulog pa lang sana. Hindi kasi ako makatulog eh. Bakit? May nangyari ba? Wala naman, pero may iniisip kasi ko. Kaya siguro hindi ako makatulog. Pwede mong sabihin sa akin. Baka sakaling mabawasan pag-iisip mo pag kinuwento mo. Tungkol saan ba? Wag na, baka mapuyat ka pa. May pasok ka pa sa trabaho bukas eh. Tulog ka na uli.
Ipipikit ko na lang tong mata ko, baka dalawin na rin ako ng antok. Ayos lang naman sa akin. May alarm clock naman ako, tsaka di ko maaati matulog tapos ikaw, gising na gising pa riyan. Kaya sabihin mo na sa akin yung iniisip mo. Sige na nga. Ano kasi, kanina, nagbabrowse ako sa Facebook. Tapos nakita ko yung kaibigan ko, si Margaret. Yung taga Valenzuela. May cake business na siya. Talaga? Ang galing naman. Natatandaan ko, sabi mo, nagkatrabaho siya nung dati sa panaderya. Tagabenta ng pandesal. Yung gawa sa malunggay. Alam mo, masarap yun. Oo, pero bawal sa akin yun eh. Allergic ako sa malunggay, di ba? Ay, oo nga pala. Pero ayun nga. Nagulat ako kasi inalok ako nung nag-chat ako sa messenger. Siyempre nag-order ako. Made to order pala yun. Sa makalawa pa darating. Gusto ko kasing tikman para mahusgahan. Ito oh. Tingnan mo yung design. Maliit lang naman yung bento. Sandali, saan na ba yun? Ah, ito! Ayan, tingnan mo mahal. Cute, di ba? Ako namili ng kulay niyan. Uy, oo nga. Cute nga. Galing talaga ng mahal ko. Siyempre, artistic yata ako. Marunong akong tumingin ng kulay. Ito ngang bahay natin, pinapaganda ko tapos ikaw lang yung panira eh. Sobra ka naman. Totoo naman. Kapag gusto ko kulay puti lahat, hahaluan mo ng dilaw o pula. Tingnan mo ilagayan natin ng kutsara sa mga plato. Hindi akma yung kulay sa iba pang gamit natin. Buy one take one kasi yun online. Kaya binili ko na. Baka mura pa tayo. Eh di sana pinili mo yung kulay puti para pare-pareho sila nung thermos natin saka water jug. Walang puti sa option, mahal. Blue, green, tsaka yung pula lang. Kaya yun na lang ang pinili ko. Di ko naman alam, gusto mo pala terno-terno. Tawag kasi doon, aesthetic. Di ko alam yun. Ay nako, yan yung sinasabi kong panira ka. Dapat kasi tinatanong mo ko para hindi tayo nagkakasalisin ng gusto. Pagtatalunan ba ulit natin yun? Akala ko tungkol sa cake na binibenta ni Margaret ang usapan. Ikaw kasi, nakakainit ka ng ulo. Naalala ko tuloy. Ako na naman po ang may kasalanan. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, tinanong mo ba yung kaibigan mo kung paano niya natutunan mag-bake at mag-customize ng mga cake? Aba, oo naman. Sabi niya nag-enroll daw siya sa baking class. Libre lang, ganun. Talaga? Ang galing naman. Pero yung mga ingredients na gagamitin sa actual baking, yun ang bibilin. Kasi syempre, limitado lang naman stocks dun. Sa bagay. Pero nakakabilib pa rin. Yun nga eh. Kaya iniisip ko, mahal, gusto ko rin mag-aral mag-bake. Okay lang ba? Ha? Oo naman. Okay lang, pero may papasukan ka na ba? Meron. Sinabi sa akin ni Margaret kung saan siya nag-aral. Tapos nalaman ko, meron sa may bandang Pasig. Mas malapit. Ay, desidido na talaga ako. Ilang gabi ko na yung pinag-iisipan. Oo, wala akong masyadong idea sa paggawa ng mga tinapay o pagbe-bake ng cake, pero gusto kong matuto. Mahal, malay mo maging katulad ako ni Margaret. Makapagbenta rin ako ng mga cake at makapagpatayo tayo ng tindahan. Kung ganyan na desidido ka na, tuloy mo, mahal. Natututo ka na, tsaka maganda rin na may pinagkakaabalahan ka para malibang ka. Talaga? Susuportahan mo ako? Oo naman. Bakit hindi? Wala lang. Naisip ko lang kasi baka ayaw mo dahil hindi kita sinusuportahan sa pangarap mong barbershop. Hindi naman ako ganong klase ng tao. Mabuti, kasi kumpara sa plano mong barbershop, mas may kikitain yung plano kong cake shop. Kaya doon na lang tayo, mahal. Palay mo, balang araw, yumaman din tayo. Papadudot masaya po ako nang sabihin sa akin ni Rizalyn ang balak niyang pag-enroll sa baking class. Doon pa lang sa kagustuhan niyang matuto ng ibang bagay, sinuna ko para hindi suportahan ang babaeng mahal ko. Kaya nga hindi lang moral support ang ibinibigay ko sa kanya. Pinansyal at emotional na rin. Kumuha po ng short-term course sa baking ang live-in partner ko. 5 araw ang pasok niya na may 4 na oras na klase. Sa loob ng mga panahong yon ay tinutukan ni Rizalyn ang pag-aaral niya up to the point na pati weekend ay busy siya. Ang tinutukoy ko po ay yung mga time na hindi ko na siya mayayang lumabas para makipag-date kasi
itutulog na lang daw niya o busy siya sa pagka-practice ng pagbe-bake nila sa mga susunod na araw. Nalulungkot ako sa parte na yon dahil naglalaan ako ng oras para makasama siya at hindi pag-usapan ang trabaho o ibang bagay, pero pakiramdam ko ay kasabay ng pagiging abala niya sa bago niyang ginagawa ay ang pagkawala niya ng panahon sa aming relasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bilang partner ay patuloy ko pong sinuportahan si Rizalyn sa bagay na ginagawa niya. At yun nga yung baking class niya, Papa Dudut. Nakikinig ako mabuti sa kanya kapag nagkikwento siya ng mga gusto niyang mangyari pag natapos na niya ang kanyang kurso. Naalala ko na nabanggit niyang may plano siyang gumawa ng cakes and other pastries para gawing negosyo. Gusto niya ring magtayo ng physical store kapag nakaipon na at may sapat ng kapital. Habang masaya ako dahil nakikita ko ang dedikasyon ni Rizalyn, hindi ko mapigilang mainggit sa suportang ibinibigay ko sa kanya. Hindi niya kasi yun magawa sa akin at sa pangarap kong pagtatayo ng barbershop, Papa Dudut. Kahit na ayokong magdamdam ay hindi ko pa rin mapigilan. Sa kabilang banda ay natutuhan kong isantabi ang feelings ko kahit na paulit-ulit kong naiisip ang mga sinabi sa akin ni Rizalyn noon. Na baka walang patunguhan ang pangarap ko at mag-aksaya lamang ako ng pera at ng lakas. Sa pagpapatuloy ng klase niya sa baking ay lalo po kaming nawala ng oras sa isa't isa ni Rizalyn, Papa Dudut. Madalas overtime ako sa trabaho tapos kapag wala siyang klase ay lumalabas siya kasama ang mga bago niyang kaibigan na nakilala niya sa baking class nila. Masaya ako para sa kanya kasi meron na siyang ibang sinasamahan. Kaya kahit mas lalong nabawasan yung oras namin sa isa't isa ay hindi ko na po yun masyadong dinamdam. Ayokong sumama ang loob ko kay Rizalyn kasi mahal ko siya at mahalaga sa akin yung kaligayahan niya kahit na parang hindi na po ako kasama doon, Papa Dudut. Ayan! Ako nag-bake niyan sa klase namin kanina. Tapos nag-uwi ako para ipatikim sa'yo. Wow! Mukhang masarap, mahal. Anong mukhang masarap lang? Siyempre masarap yan. Ikaw naman, syempre matik na yon. He, dami mong sinasabi. Teka, upo ako. O, ito yung kutsilyo. Mag-slice ka para sa sarili mo. Dali, dali! Tikman mo na! Ito na oh. Ano na? Bagal mo naman ngumuya. Sandali, hindi ko pa malasahan. Teka, isa pa nga. Anong di mo malasahan pinagsasabi mo dyan? High blood ka na naman. Hindi ako high blood. Kakainis ka kasi. Ano na masasabi mo? Tagal ha? Masarap naman siya, mahal. Pero parang hindi masyadong malinamnam. Ha? Pinagsasabi mo dyan? Ako nga titikim? Pero masarap nga. Masarap. Pero tama ka. Hindi siya masyadong malinamnam. Parang may kulang pero ewan. Okay lang yun, mahal. Kakainin ko pa rin naman tong ginawa mong cake. Sarap talaga. Ang galing ng mahal ko. The best. Pwede ba wag ka nga magsinungaling? Naiinis ako eh. Palagay mo sa akin, uto-uto? Siyempre hindi. Huwag ka na mainis, mahal. Mahalin mo mukha mo. Rizalyn naman. Hindi ko kasi alam saan ako nagkamali. Sakto naman yung sukat ko ng mga ingredient. Saan kaya ako napasobra? Kaya pala nangunot yung kilay nung trainer namin pagtikim dyan sa cake na gawa ko. Akala ko pa naman na perfect ko na. Paano na lang ako magtatayo ng cake business nito kung hindi masarap yung mga gawa ko? Kaya ka nga nag-aaral para matuto pa. Wala naman pinanganak na magaling agad sa isang bagay. Pero matatapos na yung klase namin. Parang wala naman akong natutunan nito, mahal. Hindi totoo yan.
Hindi ka palang magaling pero marunong ka na. Ayoko nang marunong lang. Gusto ko magaling. Papunta ka na doon. Huwag mo madaliin. Sa bagay, pero gusto ko talagang maging magaling. Kukumpetensyahin ko yung cake business ni Margaret. Tatalunin ko siya. Pero hindi ko yun magagawa kung patapos na yung klase namin. Nakakatamad naman mag-bake mag-isa dito sa bahay, tapos hindi pa kumpleto mga gamit ko. Pwede naman kitang bilhan ng mga gamit na kailangan mo pa unti-unti. Wag na, may naisip akong paraan. Anong paraan? Mahal, may kaklase kong mayaman. May bake shop yung pamilya nila, dun lang din sa Pasig. Sabi niya kung gusto ko raw mamasukan dun. Gumagawa sila ng cake. Pwede ko raw ituloy dun yung training ko habang kumikita ng pera kasi babayaran nila ako. O, di ba? Panalo na! Oo, pero... Pero ano? Lalaki ba tong kaibigan mo? Oo, nakwento ko na yun sa'yo. Nakalimutan mo na, no? Medyo. Yan tayo eh. Ano kung lalaki? Mabait naman yun, no? Oo nga, pero... Ano ba kasi yun? Teka, wag mo sabihin nagsiselos ka. Hindi ah. Wag mo nga akong ma-eme-eme dyan, Aiki. Kabisado ko hilat siya ng bituka mo. Nagsiselos ka nga? Sus ka naman. Masisisi mo ba ako? Siyempre, maghapon kayo magkasama dun sa bake shop nila. Magtatrabaho ako doon, hindi ako makikipaglandian. Ikaw nga ilugar mo yung selos mo. Para kang abnormal. Sinabi ko naman sa'yo, willing ako magbigay ng pera para puhunan mo sa plano mong business, mahal. Bakit kasi kailangan mo pang mamasukan dun sa kaklase mong yun? At bakit hindi? Sige nga, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi ko kakagatin yung oportunidad na yon. Wala kang masabi kasi wala ka naman talagang dahilan. Hay, kainis ka talaga. Akin na yung cake. Uy, saan mo dadalhin yan? Di pa ako tapos kumain. Huwag ka na kumain. Nayayamutan ako sa'yo. Mahal naman eh. Nang matapos ang kurso na kinuha ni Rizalyn sa baking, namasukan siya bilang trainee sa bake shop ng kaibigan niya para makaipon siya ng panimula sa plano niyang negosyo. At hindi po siya nagpapigil kahit na sinabi kong handa ko siyang bigyan ng puhunan. Ilang beses ko siyang kinumbinse kasi hindi maganda ang kutob ko, Papa Dudut. Ewan ko kung saan ang galing yung pakiramdam na yon, pero sa huli, pinagbigyan ko rin si Rizalyn sa gusto niyang mangyari. Dahil sa bago niyang trabaho na 6 na araw sa isang linggo ang pasok, lalo kaming nagkalayo ng loob. Lalo siyang nawala ng oras sa akin at sa relasyon namin, bagay na kinakalungkot ko. At kahit na anong pilit kong unawain tulad ng madalas kong ginagawa, nauwi po sa away ang pagsasabi ko ng nararamdaman ko sa live-in partner ko. Madalas sinasabihan niya akong isip bata kasi daig ko pa raw ang alagaing sanggol sa pagiging clingy ko sa kanya. Na OA raw ako. Na matanda na ako para pagtapunan ng atensyon at kung ano-ano pang masasakit na salita na hindi ko inaasahang masasabi niya, Papa Dudut. Pero nagbago po ang lahat ng isang araw ay nadatnang ko sa bahay na balisa si Rizalyn pag uwi ko galing sa opisina. Mahal, kapag ba nakagawa ako ng kasalanan sa'yo, mapapatawad mo pa ako? Anong klaseng kasalanan? Basta, sagutin mo na lang kasi. Oo, pero ano nga kasi yun? May ginawa ka na ba? Siyempre wala. Ay, nagtatanong lang. May plano ka bang gawin? Wala. Baliw ka ba? Nagtatanong lang din ako, mahal. Huwag ka magalit. Hindi ako galit. Okay, pero may problema ka ba? Kasi mukha kang malungkot eh. Pagod lang ako sa work. Hindi pala talaga biro yung magtrabaho uli matapos kong masanay sa bahay natin ng 2 taon. Sa tono mo, parang ibang klase yung pagod mo ah. Anong ibig mong sabihin? Kasi dati naman ganadong-ganado ka. Oo, nakakapagod pero lagi ka pa rin masaya. Pero ngayon, parang may kakaiba. Ay, gusto ko nang umalis sa pinagtatrabahuhan ko, Aiki. Bakit? May nangyari ba? Feeling ko ayaw sa akin ng mga kasama ko dun eh. Lagi nila akong pinagbubulungan, tapos kung makatingin sila sa akin, kala mo kung sino. Sinubukan kong wag pansinin kasi baka inggit lang sila sa beauty ko, kaso nakakasawa rin pala.
Paglalabas sila, di nila ako sinasama. Tapos pag may celebration sila, katulad nung nakaraan, may pa-surprise sila sa boss namin. Tsapwera ako. Para tuloy akong eng-eng dun sa kitchen habang takang-taka kung ano yung pinaghahandaan nila. Sinubukan mo na ba silang kausapin? Kung usap lang, matagal ko nang ginawa. Todo-todo pa pakikisama ko sa mga yon. Nung isang linggo, pinagluto ko pa ng afritadang manok yung isa naming kasamahan na nag-birthday. Nagpaparinig kasi siya na paborito niya yon. Tapos nung nalaman niyang galing sa akin, aba, hindi kinain. Pero tinanggap at nagpasalamat. Akala mo kung sinong anghel pero daig pa si Satanas pagtalikod. Paano mo nalamang hindi kinain? Narinig ko, malamang. Nagchichismisan sila nung break time na pinakain na lang daw niya sa mga aso yung ulam na bigay ko. Ang kapal, di ba? Mahal-mahal ng kilo ng manok plus mga ingredients. Isama mo pa yung pagod ko tapos gaganunin lang niya. Minsan parang gusto ko na lang magkunwaring sinasapian ng masamang espiritu para may excuse akong masakal yung gagang yun eh. Nakakaloka kasi. Mahal, mali naman yung iniisip mo. Baka isumbong ka pa sa boss. Pero mali rin naman yung ginawa niya. Pinaghirapan ko yun, regalo ko nga yun sa kanya tapos... Ay... Makarma sana siya sa ginawa niya, mahal. Ayoko na talaga. Pagod na ako sa kanila. Rizalyn, kung pagod ka na, tama nga siguro desisyon mo na umalis na lang doon. Dito ka na lang sa atin mag-bake, tapos ibenta mo online. Uso naman yun eh. Kikita ka pa rin naman. At least ikaw ang boss. Wala kang kailangan pakisamahan na tauhan. Pero matrabaho yun. At wala pa akong tiwala sa kakayahan ko, mahal. Pwede ka naman mag-practice hanggang maging confident ka na sa product mo. I-apply mo yung napag-aralan mo. Palagay mo kaya ko? Oo naman. Naniniwala ako na kaya mo. Ikaw pa ba? Thank you sa pagtitiwala, mahal. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Kaya ako nandito para samahan at damayan ka sa mga pinagdadaanan mo, mahal. Kaya huwag ka nang matakot. Ako na bahala sa'yo. Kasi partner tayo, di ba? Oo. Tapos mahal na mahal din kita. Mahal din kita, Aiki. Salamat. Walang anuman. Basta huwag ka nang malungkot. Hindi pa rin malinaw sa akin kung saan nanggagaling yung labis na pag-alala ni Rizalyn. Pero mas nanaig po yung pakiramdam na i-comfort siya, Papa Dudut. Gusto kong mawala yung kung anumang takot na nararamdaman niya. At lagi niyang isipin na kasama niya ako, Papa Dudut. Hindi siya mag-iisa na harapin ang mga bagay na yon dahil nasa tabi niya ako bilang partner niya, Papa Dudut. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang isang bagay na kinakatakot ko ng mga panahong yon, walang iba kundi yung bumalik ang depresyon niya. Simula ng gabing yon ay kapansin-pansin na mas nagiging affectionate na sa akin si Rizalyn. Naging mas malambing siya. Naging mas maalaga sa akin at maasikaso. Nakikipagsiping na rin siya sa akin, Papa Dudut. Dati kasi halos ayaw na niya akong katabi sa kama. Napapatanong nga ako noon kung may nagawa ba akong mali para tratuhin niya ako ng ganon, pero sabi niya ay wala naman daw. Opo, nanlamig sa akin ang live-in partner ko. Hindi ko maramdaman ang presensya niya at natakot ako na baka maghiwalay na kami. Kaya nang bumalik yung dating Rizalyn na sweet at affectionate, ay natuwa po talaga ako ng husto. Lumipas po ang ilang linggo, sinurpresa po ako ni Rizalyn nang sabihin niyang siya ay nagdadalang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasaya ko po nang malaman kong buntis si Rizalyn, Papa Dudut. Siyempre magkakaanak na kami at lalaki na ang aming pamilya. Bagaman biglaan, hindi po unwanted ang baby namin. Nasabi ko po na biglaan kasi aminado ako na hindi ko pa masyadong napaglalaanan ng ipon ng pagbubuntis ng live-in partner ko. Kaya ang perang ginamit namin panggasto sa mga check-up niya ay yung ipon kong kapital para sa plano kong pagtatayo ng barbershop. Wala naman pong kaso sa akin kasi sana ko naman mapupunta yung perang iniipon ko. Naisip ko na lamang na baka hindi po talaga para sa akin ang pagnenegosyo.
Kaya lalo ako nagsikap sa pagtatrabaho upang madagdagan ng savings namin at tuluyang mapaghandaan ang pagdating ng aming baby. Lumipas ang 9 na buwan, matagumpay na naisilang ni Rizalyn ang healthy baby boy namin via cesarean section. Medyo malaki ang ginastos namin pero worth it naman po kasi ligtas at buhay ang aming anak. Pero aaminin ko na wala akong lukso ng dugo na nararamdaman sa batang dinala ni Rizalyn ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Ewan ko ba Papa Dudut pero masaya naman ako nang unang beses na makita ko yung baby pero parang wala sa loob kong mapalapit sa kanya. Bukod doon habang tumatagal ay hindi na lamang ako ang nakakakita ng pagkakaiba namin ng anak ko. Ang ibig kong sabihin ay minsang natanong sa akin ng mama ko kung ako raw ba talaga ang tatay ng baby namin ni Rizalyn kasi hindi ko kamukha. Maputi po ang bata, pareho kaming moreno ng live-in partner ko. May pagkamatangos din ang ilong ng anak ko at sakto lang naman po yung sa amin ng mama niya. Marami pa pong kaibahan na hindi ko na lamang sasabihin para sa maprotektahan ang bata Papa Dudut. Uy, nag-reply na rin siya. Mahal? Mahal, umiiyak si baby. Mahal, ikaw na lang muna magpatahan kay baby. May ginagawa ako. Ay, naku anak, huwag ka na muna umiyak. Nakakarindi na kasi. Oh, baby, Tana. Nandito na si Papa. Halika, buhatin kita para di ka na umiyak. Oh, Tana anak. Ay, mahal. Nagse-cellphone ka lang pala. Akala ko kung anong pinagkakaabalahan mo. Ano bang gusto mong palabasin? Wala. Punto ko lang, pwede mo naman ibaba sandali ang cellphone mo para patahanin si baby. Busy nga ako, di ba? Saka nandyan ka na, iuutos mo pa sa akin. Uy! Mahal? Rizalyn! Lintik! Ano ba yung Nike? Kanina pa kita tinatawag, pero kulang na lang, dumikit yung mata mo sa cellphone mo. Tsaka sino ba yung kachat mo ha? Lapad ng ngiti mo abot tenga. Bakit ba ang dami mong tanong? Saka wala ka na doon. Anong wala na ako dun? May karapatan akong malaman kung sino yung ungas na nagpapangiti sa'yo. Naririnig mo ba yung sarili mo? Masyado kang praning. Sinong hindi mapapraning? Anong malay ko kung may ibang lalaki ka na pala na kinakausap dyan? Ay, anak ng sarsyadong isda naman, Aiki. Gusto mo makita tong kausap ko? Oh, eto. Ayan, si mama ko kachat ko. May kinukwento siyang nakakatawa kaya nakangiti ako. Ano, kontento ka na ba? Panatag ka na ba? Sorry na mahal. Akala ko kasi kung sinong lalaki. Yan ang hirap sa'yo Masyado kang seloso na wala sa lugar. Hindi ako seloso. Hindi mo mukha mo. Yung kaklase ko nga dati na boss ko rin sa pinapasukan kong bake shop pinagseselosan mo Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ka seloso? Kung hindi, ano lang? Praning? Tama nga ako, masyado kang praning. Hindi mo ako masisisi. Tumigil ka. Dami mo pang satsat, yun na rin yon. Ay, anak, Tana, hindi kami nag-aaway ng mama mo. Hindi raw. Kung nakakaintindi lang sana yung bata, malalaman niya na pinagbibintangan mo ko. Mahal, hindi ganun ang punto ko. Huwag mo nga akong tawaging mahal pagkatapos mong palabasin na malandi ako. Ay, nak, Tana sabi. Akin na nga yung anak ko. Hindi ka marunong magpatahan, palibasa hindi mo naman anak. Ha? Anong sinabi mo? Wala. Akin na sabi yung anak ko. Papa Dudut, narinig ko po ang narinig ko. Hindi lang ako makapaniwala pero naisip kong baka frustrated lang si Rizalyn kaya nasabi niyang hindi ko anak ang batang tinuring kong kadugo. Pero aaminin ko na nakadagdag po yun sa pagdududa ko tungkol sa kung anak ko ba talaga ang baby na dinala niya sa kanyang tiyan ng 9 na buwan. Habang lumalaki kasi ang bata ay mas nakikita ko ang pagkakaiba namin. Lalo na sa pisikal na itsura. Nalungkot po ako ng husto kasi napamahal na ako sa kanya at tinuring siyang kadugo ko.
Pero ang hindi ko po lubos maisip ay paano ko matatanggap na nagloko si Rizalyn sakaling ngang mapatunayan na hindi ako ang tatay ng anak namin. Pero yung isipin na yon ay nanganak pa ng mga bagong problema sa pagsasama namin ni Rizalyn. Lalo na nung napansin kong panay ang pag-alis niya ng bahay para lumabas. Tapos late na siyang umuuwi at minsan ay nakakainom pa, Papa Dudut. Ang masahol dito ay sinasama niya ang anak namin sa kung saang lugar na pinupuntahan niya nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi po ako bayolenteng lalaki, pinalaki akong mahinahon ng mama ko. Mapagmahal at mapagpatawad, alam yon ng live-in partner ko. Kaya siguro ginamit niya ang mga katangiang yon para abusuhin at sagarin ang pasensya ko, Papa Dudut. Isang araw nangyari ang kinakatakutan nang may kumpirmahin sa akin si Rizalyn. Bagay na sa hinagap ay hindi ko akalaing magkakatotoo. Anong sabi mo? Nakikipaghiwalay ka na? Oo, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo kasi hindi na kita mahal. Bakit? Paano nangyari yun, Rizalyn? Kasi hindi ko alam. Basta nagising na lang ako isang umaga na wala na yung pakiramdam ng pagmamahal na yun sa'yo. Hindi ko na mahanap, kaya sorry, ayoko na. May nagawa ba ako? Sabihin mo. Kasi kung meron, handa naman akong ayusin para hindi masira yung pamilya natin. Wala kang nagawa, okay? Ako yung may problema kasi... Basta, hindi ko na talaga maramdaman yung pagmamahal ko sa'yo. Ayoko naman maging unfair at makisama pa sa'yo tapos ganun lang din pala. Pwede ba? Huwag mo na nga akong gawing tanga. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong may ibang lalaki ka na. Yun yung lagi mong ka-text at katawagan sa cellphone tuwing hating gabi. Kasi akala mo, malalim na tulog ko. Yun din yung lagi mong kinikita, kasama pa talaga anak natin. Di ba? Sabihin mo! Ay, naman. Huwag mo na akong pilitin kasi pag ginawa mo yun, mas masasaktan ka pa. Wow! Concerned ka ba talaga sa akin o ano? Ewan ko sa'yo. Pinapadali ko na nga yung sitwasyon. Gusto mo lagi madrama. Ano ka, nasa teleserye? Tunay na buhay to. Ipapaalala ko lang sa'yo. Sagutin mo na lang kasi yung mga tanong ko. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Bahala ka sa buhay mo. Pero kung gusto mo talagang saktan ng husto sarili mo, sige, tama ka. Meron na nga akong iba. At yung lalaking pinagseselosan mo nung una, yung kaklase ko at dating boss sa bake shop, siya na yung bagong mahal ko, Aiki. Ano? Ibig sabihin tama ako na may relasyon nga kayo? Tama ako na pinagselosan ko siya kasi iniibutan niyo ako sa ulo! Kung makapagsalita ka naman, akala mo asawa mo ko? Remind lang kita na hindi tayo kasal. Wala tayong pinanghahawakang kasulatan o papeles para umakto ka ng ganyan. Napaka-OA mo. Hindi mo ako pag-aari, hoy. Pero live-in partner kita at may anak tayo. May karapatan pa rin ako magalit sa inyo. Hindi mo anak ang baby na niluwal ko, Aiki. Hindi ka ba nakakahalata? Hindi kayo magkamuka. Ni hindi rin kayo magkakulay. Isa yung anak ko tapos ikaw. Basta. Ano pinagsasabi mo? Paano hindi ko anak yung anak natin? May nangyari sa atin noon. Nabuntis kita. May nangyari sa atin pero matagal na rin may nangyayari sa amin ng ama ng baby ko. Malamang siya yung nakabuntis sa akin. Pinaako ko lang sa'yo kasi natakot ako nung malaman kong nagdadalang tao ako at hindi niya ako pananagutan. Pero nung pinanganak ko na yung anak namin at nakita niya yung picture ng baby, bigla siyang nagbago. Sabi niya sa akin, gusto niya maging tatay ng anak niya. Sino ko para ipagkait yun sa kanila? Sige nga! Wow! Sa lagay ako pa pala kontrabida sa inyo? Ayos ka rin, no? Niloko mo na nga ako, iniputan sa ulo, nagsinungaling ng husto, pinaako mo sa akin yung anak na hindi ko kadugo, tapos pinalalabas mo pa na ako yung may kasalanan dito? At cargo di konsensya ko pa kung hindi kita hihiwalayin para makapagsama na kayo ng demonyo mong kabit? Teka, huwag mong sabihin na yung hudas na yun ang tatay ng anak natin. Huwag mo nang tawaging anak mo yung hindi naman sa'yo. Masyado mong inaangkin, di mo naman kamuka. Kahit ipa-DNA mo pa. Pero mag-aaksaya ka lang ng malaking pera kasi mapapahiya ka lang sa resulta. Sagutin mo yung tinatanong ko, Rizalyn! Oo, siya nga! Masaya ka na? Ang sama mo!
Paano niyo nagawa sa akin to? Sorry, okay? Hindi namin sinasadya. Nung una, business lang pinag-uusapan namin tapos nauwi sa ibang business. Sabi niya gusto niya akong kasosyo pero iba pala ibig sabihin nun. Lumayas ka na sa harapan ko! Umalis na kayo ng baby mo! Kasi ayoko na kayong makita sa pamamahay ko! Kapal na mukha mong babae ka! Ikaw na nga yung nakagawa ng kasalanan! Ikaw pa yung mukhang biktima! Di ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob pero sana hindi ka karamahin sa ginawa mo! Umalis po si Rizalyn kasamang anak na hindi ko naman kadugo ng araw na yon. Naiwan po akong broken hearted at luhaan sa inuupahan namin. Kulang na lang ay kunin ko ang kutsilyo sa kusina at gilitaan ang aking liig. Pero mabuti na lang dahil wala na akong lakas mula sa matinding paghagulhol. Nung araw na yon din ay tinawagan ko si mama at dali-dali niya akong pinuntahan. Para po kung batang umiiyak sa bisig ng nanay ko habang nagsusumbong sa kanya, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay nagalit po ang buong pamilya ko kay Rizalyn. Pero ako na ang may sabi sa kanila na hayaan na lang ang dati kong live-in partner. Nakisama po si Rizalyn sa tatay ng anak niya at sa huling balita ko ay nagkahiwalay din sila. Tapos ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ng dati kong live-in partner dahilan para ikamatay niya. Napakasakit po ng ginawa sa akin ni Rizalyn. At bagaman masakit na nawala na siya sa mundong ito, ay hindi ko pa rin siya magawang patawarin. Hindi niya po yun deserve, Papa Dudut, kasi hindi lang siya nagloko. Pinagmukha niya pa akong kawawa. Inapakan niya yung pride ko at pagkalalaki dahil sa nangyari. Ni hindi ko maisip kung paano niya yon naatim o kung nagagawa pa bang makatulog niya ng mahimbing sa gabi pagkatapos ng lahat noon. Hindi ko po alam ang kasagutan sa mga tanong ko at pinagpapasa Diyos ko na lamang ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Umuwi rin muna ako sa bahay namin para makasama ang pamilya ko. Malaki po ang naitulong nila para unti-unti ay maging okay ako, Papa Dudut. Hindi madaling mag-move on sa relasyon namin ni Rizalyn. Minahal ko siya, tinuring na parang mundo ko. Inilaan ang sarili ko sa kanya at bumuo ng mga pangarap na kasama siya. Pero lahat ng yon ay nawala. Gumuho na lang bigla at naiwan ako mag-isa, nasasaktan at pariwara. Akala ko'y hindi na ako makakausad pero lahat ng bagay, ultimo, matinding sakit at pagdurusa na pinagdadaanan natin ay merong katapusan. Sa kasalukuyan ay inaabala ko po ang sarili ko sa barbershop business ko, Papa Dudut. Single pa rin po ako at wala pang planong makipagrelasyon pero hindi ko naman tuluyang sinasarado ang puso ko. Proud at masaya po ako kasi sa wakas ay natupad ko na rin yung matagal ko ng pangarap. Magaan din ang loob ko dahil napapaligiran ako ng mga taong suportado ako at hindi ako hinihila pababa. Marami akong napagtanto sa buhay. Isa na doon yung inaalis ng Diyos. Ang mga taong hindi mabuti sa atin para matupad natin yung mga bagay na inilalaan niya sa atin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. Gusto ko lamang samantalahin ang pagkakataon para sabihing number 1 sa puso ko ang programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aiki. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.